Hey mga brods, ito na ang SMB. Iniisip na rin kasi nila yung next season Commissioner's Cup mga kabrods. Well, ito nga pong si Kit Datu ang isa sa mga gusto nilang kunin mga kabrods. Well, alam rin naman natin kung gaano kalaki ang isang Kit Datu. 6'8" ito ng Rain or Shine Elasto Painters. Di naman sila aabot ng semi-finals round against TNT Tropang Giga ngayong Governors Cup 2024 nang hindi rin dahil kay Kit Datu mga kabrods. Isa pa rito, dito rin nahirapan si Ronde Hollis Jefferson dito kay Kit Datu dahil ang galing din naman ng player ito. Grabe rin ang improvement ng Kit Datu. Last season nga hindi pa masyadong tunog yung pangalan, ngayon ay isa rin ito sa mga malakas at reliable big man na ni Coach Yeng Yao na isa sa mga sumusunod kay Bo Belga mga kabrods. Well, si Kit Datu ang laki pa nito, malapad, isa ito sa gusto ng SMB dahil next season wala nang height limit yung mga imports natin mga kabrods Kaya ito pong si Kit Datu, malaking tulong ito sa SMB, lalong lalo na ito pong si Junmar Fajardo, medyo kailangan din ng tulong na rin mga kabrods. Well, isa rin ito pong si Mau Tautua, alam naman natin yan na isa sa mga big man dito sa SMB, pero yun nga nakukulangan sila mga kabrods kay Mau Tautua dahil nakikita nila na parang dumidepende na lang lagi kay Junmar Fajardo. Ito pong si Tautua mga brods Kaya itong si Kit Datu, alam natin isa ito sa mga sophomore din ng Rain or Shine Elasto Painters mga kabrods at isa ito sa mga gutom pa na magkampiyon at bata-bata pa. Well, nasa 28 years old na rin naman ito pong si Datu, may experience na rin ito sa ibang bansa. Film ito mga kabrods, kaya pagdating sa Rain or Shine, yan laki nang naitutulong niya. Well, dun nga rin nagulat ito pong si Coach Yeng Yao dito sa bata niya na si Kit Datu ay mas lumakas palalo this season. Mas tumigas, mas nahirapan yung mga ibang bigs sa kanya at isa pa dito malapad-lapad pa siya. Yan ang nakikita ng SMB sa kanya mga kabrods. Ang kaso nga lang problema ng SMB, ito pong si Coach Yeng Yao. Dahil alam rin naman natin si Coach Yeng, pag nagpatama ng words yan, tapos kinuha mo yung best player niya, ay masakit at tagus talaga mga brods. At isa pa dito si Coach Yeng, anti-lopsided trades din naman yan. Kahit sino naman, di ba mga kabrods, ayaw mo rin ng mga unfair trades. Kaya kailangan maging fair ka dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Kaya pinag-iisipan ngayon ng SMB kung sino yung trade nila kay Kit Datu mga kabrods, dahil usap-usapan na ito pong si Kit Datu ay may mga ibang teams nga na interesado rin sa kanyang serbisyo. Isa na rin ng Ginebra na alam naman natin na kailangan din nila na madagdagan yung mga bigs nila, tapos next season no height limit import pa, tapos ang lalaki pa ng mga kalaban sa ilalim. And yun nga, injury prone pa si Nago, mga brods. Yun din yung isa sa mga kalaban ng SMB. Kaya dapat, kung gusto ng SMB talaga ito po si Kit Datu, kailangan nila offeran nito na maganda. At offeran nila agad. Dahil ngayong off-season dapat may ayos na rin nila yan. Dahil alam natin, grabe rin gumalaw yung mga ibang teams ng trade ngayon Lalong-lalo na yung Converge Fiber Xers, grabe rin kung gumalaw ng trade yan. Talagang kukumbinsihin ka yan. Kaya hihintay natin ito mga brods at pinagmimitingan na rin kung ang SMB interesado ba talaga dito kay Kit Datu. And alam naman natin, ang SMB, pag gugustuhin talaga nila ay mati-trade at mati-trade ka talaga. Kaya bibitawan at bibitawan ka kahit superstar ka pa. 'Di ba? Ganyan na rin yung nangyari kay Nakabagnot and Arwin Santos. Kaya titignan natin mga kabrods sa SMB kung sino yung bibitawan nila makuha ang 6'8" na additional bigs sa SMB if ever man. Kaya komento mo lang opinion mo dyan mga brods at isa natin yan. Well, speaking of bigs nga, ito pong si Greg Slaughter naman mga kabrods, ang isa sa mga gusto ring i-add din ng Barangay Ginebra San Miguel next season. Alam natin, may mga alitan at ilang beses na rin natin ito na report mga brods Nito pong si Greg, ito, babalik ito sa Ginebra. And yun nga, malaking trade, breaking trade. Greg Slaughter, pipirma na. Ilang beses na rin yun mga brods Pero ang pinaka-totoo talaga mga brods, ang katotohanan yan, ito pong si Greg umaayaw dito sa offers ng ibang kuponan sa PBA. Lalong-lalo na ang Barangay Ginebra San Miguel. Bakit? Dahil nga sa ginawa ng Ginebra kay Greg dati, na trinade siya bigla sa Northport Batampi at makakuha si C-Stand. Tapos ano nangyari? Umalis din siya agad sa Northport Batampi dahil hindi nga na-meet ng Northport yung pinaka-asam-asam na sahod na gusto ni Greg Slaughter. Kaya ngayon nasa Manila Stars siya, tapos
ito namang Manila Stars ay aalis na rin pala ng MPBL at usap-usapang 1 milyon kada buwan ng sinasahod dyan ni Greg Zilla, Greg Slaughter mga kabrods. Tapos may payroll pa na 3 milyon yung Manila Stars. Kaya mahirapan talaga na mabayaran pa ulit ito pong si Greg sa kanyang 1 milyon kada buwan sa Manila Stars. Yun yung problema ni Slaughter mga kabrods. Problema ng Ginebra, ayaw na ni Greg sa kanila. Pero ang problema naman ni Greg, ayaw na rin sa kanya ng ibang kupunan. Kaya saan pupunta si Greg Slaughter mga kabrods? Diyan mahirapan si Greg. Sa kakaayaw niya mga brods, wala nang mag-o-offer sa kanya ng malaki. Kaya ito na nga mga kabrods if ever man talaga na wala nang mag-offer kay Greg, maski sa ibang bansa, sa Japan. Sa Japan nga wala na rin nag-offer kaya umuwi na ito ng Pinas. So if ever man na wala na talaga mga kabrods, dahil yun nga nagde-demand ito ng sahod, dito na rin siguro siya babalik sa PBA mga kabrods. At once na bumalik ito ng PBA, alam natin yung rights niya nasa Northport, Batampier. At yung rights na yan, gustong kunin yan ng Ginebra mga kabrods. Dahil ang Ginebra, open naman din sila sa trade kung kukunin talaga nila si Slaughter. At yun nga mga brods, pinag-iisipan pa nila ito. Dahil next season, wala na nga tayong height limit na import mga kabrods. Kaya mga imports dyan, expect nyo na magsisidatingan na yung mga 7-footer natin dahil last 2016 pa yung na-release yung height limit ng import natin. Ngayon 2024, 8 years din bagong nakalipas mga brods bago ulit tayo nagkaroon ng no height limit. Kaya mga 7-footer, mahirapan ang Ginebra talaga kung wala silang 7-footer pa. Kasi syempre ang kanila magiging import si Justin Brownlee na 6'6" lang. Kaya mahirapan si Japet Aguilar na 6'9" lang. Ang kanyang makakalaban mga 7-footer pataas. 6'10" nga, mahirapan na talaga si Japet mga bros. Yung mga maskuladong 6'10" na import, hirap din dyan si Japet Aguilar. Although kaya niya, pero iba pa rin na mas malaki ka sa kanya. Kaya ito pong si Greg Slaughter mga kabrods, ito pong 7-footer at former player rin ng Ginebra, former champion din ng Ginebra mga kabrods, ay open din naman sila sa isa't isa. Pero yun nga, siguro pag nagkausap na sila ng maayos ni na Boss Al, so syempre magmi-meet din naman yung mga kagustuhan nila. Ang Ginebra kailangan ng 7-footer, si Greg kailangan din ng kupunan para rin magka-work siya sa kanyang pamilya. So dito na nga magmi-meet yung kagustuhan ng dalawang kampo mga kabrods. Kaya pag-iisipan din ng Ginebra kung worth it pa bang kunin ito pong si Greg Slaughter. Siguro nga minimum veteran na lang ang kanilang i-offer kay Greg Slaughter, hindi na yung ganong kataas mga kabrods. Dahil yun nga si Greg, di rin naman na niya kasi masyadong prime na rin mga kabrods. Pero nag-improve rin ang physicality nito dahil sa MPBL, physical dyan. Tapos sa Japan pa galing itong si Greg. Kaya ikaw mga brods, komento mo lang opinion mo dito. Greg Slaughter to Barangay Ginebra San Miguel is back na ba ng mga kabrods? Kaya salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights yun lang. I'm out.